Mabigat yan. Malaki ang kapalit niyan. Nako, sabi ko nga. Mga kapatid, ito na yung Toyota Vios. Kaya mo buhatin yung cylinder head dito kasi yung camera woman natin baka magreklamo eh. Dito. Pato mo nga dito yung cylinder head. Mabigat ba? Magaan lang yan. Oh. Ito po, tanggal na yung cylinder head. No? Talagang wala na. Tignan nyo naman oh. Oh. Madam, tignan mo oh. Ha, tignan mo oh. Sobrang dumi ng cylinder head. Hindi pa namin inaalis to kasi ayaw namin magkalat dito sa labas. No, bahala na si machine shop dito. Siya na ang pagtatanggalin namin ng mga dumi na to. Ito yung BBT, bubuksan natin to. Sigurado napasok din to ng dumi, ng sludge. Ngayon, sige, baba mo na. Baka bumagsak. Pasensya ka na. Ibaba mo na to. Sabay mo na yung karton. Yan. Ito, saan ba ilalagay? Okay, ito na mga kapatid yung mga piston. No? Hanggat maaari sana, kung makakatipid yung may-ari, gusto ko, i-save to eh. Itong portion na to ng makina, yung block, gusto ko ma-save yan. Yung piston ring, pati yung mga connecting rod, yung crankshaft, pero hindi po eh. Tingnan nyo mga kapatid oh. Ha? Nakita nyo yung palag ng mga piston no? Oh. Ha? Ikot mo. Tanggalin ko yung mic ko para marinig nila. Sige. So ito naman yung, sige, taas mo pa. Yan, okay. So ito yung 1, saka yung 4. Lagay ko yung mic ko dito. Yung dalawa kanina, alog talaga. Ito, tignan nyo. Lakas po, ano? Tapos ito namang 1, pakinggan nyo yung ingay niya. So talagang ano na po ito, hindi na pwedeng i-retain pa natin o hindi pwedeng hindi natin i-overhaul yung engine nito. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung gilid nitong makina kung saan punong-puno din po ng sludge. Pero itatry ko ng hawakan ng kamay ko. Kukuha ko ng konti dito mga kapatid. Ayan o, yung mga sludge dito o. Hindi lang kayang dukutin ng ng camera woman natin mga kapatid. So yan, sobrang dumi at talagang sira itong makina. Ito, tingnan nyo to ha. Tingnan nyo to. Ito ha. Oh. Oh, tingnan nyo. Grabe. Oh. Hanggang doon sa kaloob-looban yan. Hanggang doon sa pagbaba. Doon sa, nito, sa sigunyal. No? Doon sa crankcase. Yung dumi na to. Oh, ito, tigas na nga eh. Oh. So talagang general overhaul. Sir Team, yung may-ari nito, general overhaul po talaga tayo dito po sa inyong engine. At kapag ito naayos na natin, wag na po kayong gagamit ng regular oil po na yon. Tingnan ito mga kapatid, yung crankshaft oil seal. Hindi na talaga gagana yung yung pagka-rubber niya dito kasi napuno na ng sludge tong portion na to. Tapos yung iniiwasan natin na mabarahan, ayan, yung strainer. Yung strainer, strainer pa ba yan? Paano nga akyat ngayon yung langis? Tingnan nyo, ayan tingnan nyo yun, tingnan nyo, salaan. Diba? Yung pansala natin na ginagamit sa kusina, ayan, wala nang aakyat talagang langis doon sa ibabaw ng makina. Grabe naman to. Yung kanyang oil pan, kapal, okay. Filter, hindi na kailangan buksan to. Sigurado na yan. Tapos ito mga kapatid, ito yung sinundot ko kanina, yung daanan ng langis doon sa ibabaw ng cylinder head. Ito yung sinasabi ko sa inyo hanggang crankcase. So ito yung portion ng crankcase. Ito ngayon yung crankshaft. So ito yung hindi na talaga kaya ng flashing. Kasi may mga nag-comment, kaya ng flashing yan. Lagyan mo lang ng diesel. Yung iba kasi talagang kinakargahan ng diesel yung makina. Kargahan mo ng diesel yan, paandarin mo ng paandarin, matatanggal yung sludge. Hindi po, lalo na yung yung strainer na to. Hindi na to kaya ng ng diesel. Kahit nga gasolina ang gamitin mo dito, hindi na kaya to. Tignan niyo yan, mako-compromise na po yung makina natin na yun langis nakaganyan kasi yan Dito ngayon yung oil pan, nakaganyan yan. So, humihigop siya ng langis, wala na talagang dadaan. Kaya yung mga piston natin, pwede mo ba ibaliktad?
Baliktad mo. Pakita ulit natin yung kalug ng piston. Gaan lang to eh. No? Ayan o, tignan nyo. Pag inikot ni, ano yan, ni RJ. Sige. Pang ilang makina mo na to, RJ? Puro Toyota ang ginagawa mo, no? Ayan, op. Sige. Ayan. Oh. Kalug na kalug to, oh. Tingnan nyo. Oh. Diba? Dito rin, oh. Ngayon, ito mga kapatid, tignan nyo. Aluminum na yung, ano nito. Aluminum na yung block natin dito. Ang problema sa aluminum na block, pag ito na-overheat nyo, kasama yung cylinder head, ayun, pati yan po, nabebengkong yan. Pati itong portion na to, nabebengkong din. Kaya yung ibang mga makina, kapag nag-overheat, lalo na yung mga modelo ngayon, napipilitan mag-general overhaul. Kasi i-replace din itong ibabaw ng block. Yung iba naman na mamano-mano, na nililihan nila, kaso hindi ganun siya kasigurado na talaga mapapantay mo. Kaya itong mga ganitong mga sasakyan, ingatan nyo rin to na ma-overheat talaga ng sagad na sagad. Kasi baka mapunta kayo sa general overhaul. Yan ang problema sa mga naka-aluminum na block. So dito po mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyong, ipapakita ko sa inyo, ito oh. Tingnan itong gilid oh. Oh. Grabe oh. Ang sludge. Ha? Kaya ngayon, talagang general overhaul na po tayo. Yan muna mga kapatid, at sa susunod na araw, bibigyan ko kayo ulit ng update dito sa Toyota Vios po na ito na ginamitan ng regular na mineral oil nung may-ari po nung sasakyan na ito. Akalain nyo ba na 70 years old na itong katabi ko na to? Kuyang-kuyang na senior po ito. Oo nga eh. Yes sir, saan ba kayo galing? Valenzuela po. Valenzuela, Metro Manila. Metro Manila na yan, hindi na yung tama. Bulacan. Dati Bulacan po yun eh. Ano nga po pangalan sir? Sir Danny po. Danny, apelyido nyo po. May Rayo silang. Totar. Ah? Yun na lang, Ramos. Ramos din. Baka magkamag-anak tayo. Ilocano kami. Ramos tatay ko eh. Oo. Middle name namin Ramos, pero mama, tapos yung papa ko, Rayo Totar. Pero parang Chinese po kayo magsalita. May lahi din. May lahi po talaga. Sabi ko maiksi ang apelyido eh. Ngayon si Sir Danny, ano po? Si Sir Danny, ang problema din niya ay katulad nung problema nung 71 years old na taga North Caloocan naman yon. Na nung nakaraan lang na ibinlag natin, na ang dami nga niyang pinagpapalitan, yun ang title nun, yung humingi ng tulong sa akin. Yung senior na 71 years old na humingi ng tulong dito sa atin. Sabi sa akin, nung binasa niya, hindi naman ako marunong bumasa niya. Oo. Sabi, sa ilaw lang yan. Sabi Sa niya. ilaw? Oo, ilaw. Okay, mahina na baterya. Oo. So nagpalit ako, bago nga yung baterya ko eh. Oo nga, bago. So, di parang dinilit na lang niya, tapos bumalik na naman. Bumalik na, ilang araw po? Mga 3 days after, pag na inaaryahan ko, doon lilitaw yung Saan niyo po ulit dinala after nung... Doon sa binilang ko na kasi Sa binilan kawan, nyo na, parang oo. under warranty pa nila to eh. Oo. So, iniskan nila, Oo. nakita nung yun namang yung dito, air filter daw. Air filter. Oo. Oo. Medyo talagang ganun-ganun eh. Saka Oo. medyo marami. Ang ginawa niya, binugahan muna Kunin niya. After 3 days, bumalik na naman eh. Binalik ko uli na naman sa kanila. Oo. Tapos sabi sa akin, hindi lang daw na reset. Hindi lang na-reset. Pinakita nga sa akin na green lahat. Yung pula. Green lahat eh. Green lahat, gano'n sabi Oo. niya. Di okay na, sabi ko. Dito ang tuwa na ako. After 3 days, naman. Ayun na naman, bumalik na naman. Ang daming pinalitan, tapos naka-check engine. Ang kwento pa nga niya doon sa kanyang interview ko sa kanya, kapag ka binibirit doon niya, doon nagkakaroon ng check engine. Itong sa inyo naman, sabi nyo, ano bang nangyayari dito? Minsan, nawawala. Oo. Minsan naman lumalabas. Lumalabas. Oo. Hindi nga, kaya nga sabi ko, ba't ganun? Hindi na lang, minsan naman, pag wala na, minsan gagamitin ko, minsan, pag umandal na naman, minsan kusa na naman lumalabas. Lumalabas na naman. Oo. Mga ilang buwan nyo nang nararanasan yan? 1 month na rin. 1 month na rin. 1 month. Ganun Oo. ng ganun. Kaya medyo nag-alinlangan na ako. Kaya Yun, alinlangan, sabi ko, ang kailangan, Ang lalim pa-check ko ng na. Tagalog. Nag-alinlangan. Siyempre Oo, po, siyempre, check engine yun. check engine yun eh. Oo. Yung iba, ang inakala, baka masira yung engine eh. Oo. Kasi nga, check engine. Ngayon, kaya ko po ito ibinlag ulit ngayon mga kapatid, no? Ang daming Ford Everest. Ang daming mga Ford Ranger. Tulad dito. Ngayon, talagang mahinang klase itong pyesa na to ng Ford.
Mahina talaga. Sa dami ng nasisirang ganito na ginagawa namin, kapag dumating sa amin at same ang inyong complaint na minsan okay, magkakaroon ng check engine, pag binirit, minsan mawawala, minsan magkakaroon na naman. Kaya nagbabago pala, no? Opo, kasi mahina yung boost. Oo. Tama, Ngayon, doon tama, sa tama, maraming may mga ganitong sasakyan, para hindi ko naman sinasabing maloloko kayo, kasi yung iba, kulang sa experience, kung ano-ano ngayon yung i-scan, kung ano-ano yung gagalawin, tapos papapalitan, pabibilhin kayo, hindi naman yun yung sira. Oo, tama, Ito lang tama, naman tama. din talaga. Kaya lang itong kay Sir Danny kasi, pagtingin ko pa lang kanina, lobo na to eh. Pansinin niyo po, pala lobo kanina, na yan. ginanon mo lang, ano, ha? Oh, lobo na to. Sabi ko nga kay Pyong, i-check mo to. Sigurado, biyak din yan. Biyak na. Ayan, biyak na biyak nga po dito. Biyak na. Biyak na nga. Kaya Kaya pala kanina, yan lang ang kinapa mo. Oh, ayan po. Tama nga Ayan, pala. oh. Oo. Oh, ang dami na, biyak-biyak. Ang dami po Biyak pala, oh. Oo, wala na. Oh, ayan, pakita mo, Mao. pala. Oh, ang camera woman ko, yung aking ex-girlfriend ngayon, eh. Oh. Oh, wala kasi si, si Aldrich. So, mga kapatid, kung meron kayong ganitong sasakyan, tapos, ang nangyayari, minsan may check engine, minsan wala. Minsan maganda yung arangkada niya, Minsan nagbabago. minsan nagbabago. Totoo. Kasi nga, apektado yung boost ng turbo. Dahil yung lumalabas na hangin dito, papunta doon sa throttle body, ay galing po ito sa turbo. Galing sa intercooler, tapos galing naman doon sa turbo. Siyempre, pag kinulang kayo ng hangin, hindi magandang performance ang inyong makina. Kaya sabi ko kay Sir kanina, ito lang yan. Unang-unang mo kinapa, yung nga. Oo. Alam niyo mga kapatid, ang daming kinikita ng mga expert dito. Meron namang mga katulad din nating mekaniko, yung mga kaibigan natin na kapag dumating sa shop, ay hindi Sir Daddy, host lang yan, huwag kang mag-alala. Paano yung iba? Na alam talaga nila yung issue. Diba? Sa ulo yun, siyempre. Iskan muna. Diba? Check, linis nito, linis nun, kung ano-anong lilinisin. Kung ano-ano pang gagalawin. Dumadami na yung babayaran mo. Oo. Diba? Okay, tama, Nilinis namin yung intake manifold, nilinis namin yung yung throttle. Baka imbis na minsan hindi masira, masisira pa to. Dilinis Siyempre, namin yung ginalaw, EGR mo. So ang billing mo nasa mga 15,000 na. Okay na, palitan na natin yung hose. Tapos na. Patay. Perfect na. Patay. Kaya ako ito nilagay sa vlog hindi dahil gusto kong ibisto yung trabaho ng mga hindi medyo okay na mekaniko. Kung hindi, para hindi nyo po ma-experience na kapag ka merong ganong issue, i-check nyo lang, napakadaling i-check kahit nakakabit ito, tanggalin nyo lang yung itong tela na to. Tapos itong original rubber. pa nga yun eh. Di pa Itong rubber napalitan na to, tapos makikita nyo na yan. Biyak na. Oh. Biyak na pala. Ngayon, ito yung kapalit. Parehas na parehas po yan. Meron din ito. Oo. Ilalagay na lang natin. Tama. Minsan nga, hindi nyo nadadalin sa talyer eh. Pwede nyo nga i-DIY eh. Di ba? Bibili na lang po kayo nito. Pwede nyo nang Buti ko alam i-DIY. kaso nga, problema niyan, di mo Oo. alam eh. Tapos ang check engine, magre-relearn po yan. Huwag kayong mag-alala, mawawala yun pag napalitan nyo na to. Sigurado, mawawala po yun. Yun. Good. O yun. Kuya Danny na lang tawag ko sa'yo kasi Ramos ka pala eh. Oo. Ang tatay ko, Rolando Ramos de la Merced. De la Merced. O kaya ang lola ko ay Ramos. Ramos din. Taga saan kayo? Taga Bulacan po. Bulacan. Kami, taga Ilocos. Ilocos. Ang Norte. mga Ilocano daw po, sabi po nila kuripot. Totoo po ba yun? Hindi naman po siguro. Siguro yung mga ninuno namin. Oo po. Tapos mahirap kausap yung mga Ilocano po. Palagi kami nag-aaway sa gabi. Ay, wag mo ako, hindi naman siguro. Di po. Yung asawa ko, sir, Ilocana eh. Hindi, biro lang. Hindi siya. Kababayan ko pala. Hindi po siya kuripot. Ang lakas kong gumastos niyan, sir. Kaya talagang ako'y naghahanap buhay. Hindi bale, tumutulong naman sa iyo. Opo. Kaya ako talaga todo hanap buhay. Baka hindi ko maibigay ang lahat eh. Sabi ko nga, susungkitin ko yung buwan, maialay ko lang sa kanya eh. Sabagay, okay naman yun eh. Lagi ka naman katuwang niya. Saan po ba kayo sa Ilocos? Ilocos Norte, Solsona. Ay, magkababayan kayo! Solsona. Opo, Arellano po yan. Solsona kami. Kilala niyo po ba yung driver ng Maria de Leon sa Solsona? Oo. Yung pinakaunang-unang driver po. Meron, oo. Yung si Mang Panyong, Epipanyo Siguro. Arellano. Matagal na kasi hindi din ako pupunta. Matagal na. So Kasi hindi talaga sa kayo layo doon nagstay ng Hindi matagal. na. Kasi dito na din ako nag-asawa. Oo. Nag-stay na ako dito talaga. Hindi na kami ulit bumalik. Pero marunong kayong magsalita ng Ilocano. Konti na lang. Konti lang din. Yung dakil, ano yun? Malaki. Yung basit. Maliit. Yung ba sa inyo, basit?
Tumatawa yung anak nyo. Mukhang isa anak nyo, dakil. Ha? Matangkad yung anak nyo, nawala. Bunso So, ko yun. yun. Bunso ko yun. So, yun, Kuya Danny, Oo. nalaki ng natipid mo rito. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung sa iba yan matapat, kung talagang mabait yung mekaniko, wala kayong ibang gagastusin. Kasi ito, bibili lang ng hose, ikakabit lang ni Pyong, tapos na. Tapos, okay. siyempre, meron pa ako nakita kanina na may problema kayo sa sa heater plug, sa glow plug, Pyong? Isa lang naman yung glow plug na may problema. Oo. Yung nakaraan na ginawa ko, ang may problema sa kanya, 2 glow plug. Tapos may 3 pang naiwan na maayos. So yung sa inyo, isang glow plug lang, hindi pa makakaapekto yon sa sa inyong engine. Kasi yung glow plug, yung sa starting mo yan Pag nag-i-start ka sa umaga, papainitin mo na ng glow plug yung doon sa chamber. Parang heater. Parang heater, ganon, heater plug. Tapos mag-start ka ng 1 click. So sa inyo, isa pa lang yung may problema. So hindi pa yan mararamdaman. Pero kung halimbawa maging 3 o 4 ang may problema, baka maging hard starting kayo. Okay, so nakita yon sa scan kanina. Tapos TPMS, yung tire pressure monitoring system, ipa-check nyo lang yung inyong mga gulong, baka hindi pare-parehas ng ng hangin, ng pressure, ipa-check nyo lang yan. Tapos i-reset nyo. Doon mismo sa manibela, meron doon settings, yung kung paano inire-reset yung TPMS. Doon din naman yung ginagawa. Hindi, kailangan kasi ipapaano nyo muna yan sa vulcanizing. Wala kasi akong pangkarga ng hangin dito. Saka yung pang-gauge ng hangin. Kanina, medyo nagsaksa kami sa peto, nagkarga kami ng gas. Yun, Siguro mga- kung lumalambot palagi, ipaayos nyo gulong nyo. Kasi hindi mawawala yung issue ng TPMS. Palagi niyang may scan yun. Yun yung kanina. Oo, yung yung may, tip. dalawa Oo. kasi yun, tama. Sa gulong nga daw, sabi kanina. Sa gulong yun. Kaya kung may lumalambot, paayos nyo po yan sa vulcanizing. Pa-vulcanize nyo kung may butas. Tapos, para hindi na pabalik-balik yung issue ng TPMS. Tapos yung check engine nyo naman, ito na po yun. Ako sino-sino, ayaw ko na rin po. Ayan. Umihigop yan, Hindi, lumalaki yan kasi pressure galing sa turbo yan Dahan-dahan lang, konti lang Sige. Sige. Lumalaki yan. Up! Yan, humihinga, di ba? Sige po, isa pa. Umihigop. Oo, gumagalaw. Up! Okay. Gumagalaw na. Tignan nyo po yun. Wala na, magang-maga. Di ba? Magang-maga. Sige, isa pa. Wala na, magang-maga na talaga. Oh. Okay, nag-expand, di ba? Oo. Ito, wala Ito, na. magana Wala to. na. Maga na talaga. Tapos, Oblong. yun nga, nasira na nga dito. Sumisingaw yung bus na yun, yung dito. Kaya magkakaroon kayo ng check engine kasi itong sensor na to, itong MAP, Manifold Absolute Pressure Sumisingaw. Sensor, ayan, Hindi na hindi niya accurate. na mag-gauge, hindi na siya makapag-usap dito sa MAF, saka yung MAP. Kaya nagkakaroon ng issue. Ito lang naman yung problema ni Sir. Biyak. Biyak. Pakita mo yung biyak. Ayun, Hindi kasi nakikita nung mga nagche-check nito dahil nakatago dito. Ito, itakip mo to. Natatakpan. Nakababato dyan. Sir. Oo, yan. Nakababa Pero yan. Binus mo naman yung accelerator Oo. na ano mong may singaw. May singaw, di ba? So, pag sumingaw, Yun yung kaya parang maingay yung parang galit yung makina. huwag po kayo matatakot pumunta rito. Tandaan nyo po, ang mga tauhan natin dito, aral na aral po yan. Kung mga ganitong sira lang, hindi po kami nagte-take advantage doon. Mas masarap po yung nakakatulong kami sa mga subscribers, sa mga katulad naming ako malapit na maging senior, at si Sir ay senior na. 71, hindi halata parang 70 lang. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Itong sasakyan na nasa likod ko, pang racing. Yung mga kabataan ngayon, yan ang talagang gustong-gusto. Itong mga ganitong klaseng mga Honda VTEC po noong araw. Sineset up nila yan, nilo-lowered nila yan, at ginagamit nilang pang racing dyan po sa Barcos Highway. Pero ito namang may-ari nito, hindi. Talagang gusto lamang niya na masabayan niya yung ibang mga kaibigan niya na ganito rin ang kanilang mga sasakyan. Salamat mga kapatid. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, the best po talaga ang langis, yung fully synthetic, kahit naman anong brand yan, basta yung legit na brand, yan po ang gamitin nyo sa inyong mga makina, mapaggasolina o diesel na makina po yan. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.